Kamusta? Maligayang pagbabalik sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang 2004 thriller horror movie, na may pamagat na, Decoys. Sa pagsisimula ng storya, makikita ang isang lalaking nagngangalang James na nagpunta sa bahay ng kanyang nililigawan. Dahil walang sumasagot sa mga ginawa niyang pagkatok ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Agad na bumungad sa kanya ang katahimikan at sobrang lamig na klima sa loob. Nang pumunta siya sa sala ay nakita niya ang dalawang lalaki na tila nagyayelo. Napasigaw na lang siya at sa ilang sandali ay may hindi matukoy na tao ang lumapit sa kanya. Pagkatapos nito, sa isang college dorm makikita ang dalawang lalaking magkaibigan na sila Lucas at Roger. Matapos nilang panoorin ang isa pa nilang kaibigan na si Melody sa ginagawa nito ay nagtungo sila sa laundry area upang labhan ang kanilang mga damit. Habang hinihintay nilang matapos ang mga labahin ay uminom din sila ng beer. Sa ilang sandali ay dumating ang dalawang magandang babae na sila Lilibeth at Consti. Nakwento ng mga babae kay Lucas na bagong transfer lang sila sa lugar na ito at gusto nilang makahanap ng mga bagong kaibigan. Agad namang nagpakilala si Lucas at tila hindi makapaniwala na kinakausap siya ng dalawang magandang dalagang ito. Bago umalis ang dalawa ay sinabi ng mga ito kung anong number ng kanilang dorm. Hindi nagtagal ay napansin ni Lucas na naiwan nila ang dinala nilang sabon panlaba kaya kinuha agad ito ng binata upang isauli sana sa dalawa. Nang makarating siya sa nasabing kwarto ay walang alinlangan siyang pumasok dito pero makikita na wala dito ang dalawang babae. Nagtaka rin siya sa sobrang lamig sa loob ng kwarto. Nang marinig niya na bumubukas ang pinto ay nagmadali siyang nagtago sa cabinet. Habang nagtatago ay pinanood niya ang dalawang babae habang nag-uusap ito ng mga bagay-bagay tungkol sa mga pambabaeng usapan. Habang patuloy na nagtatago ay tila tuwang-tuwa si Lucas sa mga nakikita niya pero sa ilang saglit ay nagulat na lang si Lucas nang biglang lumabas sa mga katawan nito ang mga nagpapasagang hindi mabilang na mga galamay. Lubos na nagulat ang binata sa mga nasaksihan. Nang lumabas na ang dalawa ay agad na tinignan ni Lucas ang bote ng liquid nitrogen na ini-spray ng mga ito kanina sa kanilang mga galamay. Agad na pinuntahan ni Lucas ang kaibigan niyang si Roger at si Melody upang sabihin ang mga nakita niya pero ni isa sa mga ito ay walang naniwala sa mga sinabi niya. Nang sumapit ang isang party sa kanilang dorm ay sabay na nagpunta sila Lucas at Melody sa loob. Nakita agad nila ang dalawang babaeng tinutukoy ni Lucas pero ayon kay Melody ay mukha naman silang normal na tao na nagsasaya lang tulad nila. Nang makita siya ni Lilibeth ay agad itong lumapit sa kanya upang batiin siya. Ngunit sa ilang saglit ay tila na malikmata ang binata dahil sa sobrang takot nito dito. Pagkatapos nito ay lumitaw sa stage si Bobby na isang sikat na varsity player sa kanilang campus upang i-announce ang nanalo ng pagiging Queen of the Night sa party na si Lilibeth. Matapos ang maikling speech ay nagsayaw ang dalawa, hindi nagtagal ay nagkaroon ng away sa pagitan nila Lucas at Bobby matapos pagtawanan ni Bobby ang porma nito. Nang mapahiya si Lucas dahil sa mga nangyari ay umalis na lang siya sa party, agad namang siyang sinundan ni Melody upang damayan bilang isang kaibigan. Kasabay nito ay makikita na maging sila Lilibeth at Bobby ay umalis na rin sa party at nagpunta sila sa kakahuyan. Hindi nagtagal ay nilabas na ng babaeng halimaw ang kanyang mga galamay, at mabilis nitong pinasok ang lalamunan ng lalaki. Pagsapit ng kinaumagahan ay natagpuan na lang ito ng mga pulis sa labas. Agad na kinausap ng investigador si Lucas at dinala siya nito sa presinto upang kuhanan ng pahayag dahil siya ang nakaaway nito kagabi bago ito nangyari. Pero nang natapos ang ginawang pagsusuri ng doktor sa katawan ay lumalabas na walang makitang bakas na inatake ito ni Lucas dahil wala silang nakitang sugat sa buong katawan or senyales na nilason ito. Dahil dito ay pinauwi na siya ng mga pulis sa kawalan ng ebidensya na siya ang salarin. Hindi na nagdalawang isip pa si Lucas at sigurado siyang sila Lilibeth lang ang may gawa ng kababalaghang nangyari kay Bobby. Dahil dito ay inaya niya si Melody na tulungan siyang kumuha ng ebidensya at huliin sa akto ang pagiging halimaw nila, na pagplanuhan niyang gumamit ng mga spy camera na binili niya sa online na ilalagay nila ng palihim sa kwarto ng dalawang babae. Nung una ay natawa lang si Melody at hindi siya pumayag sa plano niya pero dahil tila may gusto ito kay Lucas ay pumayag na siyang tulungan ito. Habang nasa isang party ulit ang dalawa ay palihim na pumasok sila Melody sa kwarto upang ilagay ang camera.
Naglagay din sila ng camera sa kwarto nila Lucas dahil plano nitong ayain si Lilibeth sa isang date upang masigurado na mahuli nila sa akto ang pagiging halimaw nito. Samantala sa kabilang eksena, wala silang alam na bukod sa dalawang ito ay may isa pa palang halimaw na nagpapanggap na tao sa kanilang campus. Makikita ang isa nilang kaibigan na si Gilbert na kasama ang babaeng nagngangalang Natasha sa isang sementeryo. Huli na nang mapagtanto ng lalaki na ang kasama pala niyang babae ay isa palang halimaw. Agad itong ginapos gamit ang mga galamay at madali nitong pinasok ang bunganga ni Gilbert. Sinubukan niya pang sumigaw ng tulong pero ilang segundo lang ang nakalipas ay makikita na unti-unti nang nagyelo ang buong katawan nito. Mabalik sa party, nang dumating na sila Lucas ay agad niyang inalok si Lilibeth na sumama sa kanya sa kanilang dorm. Hindi naman ito nag-alinlangan at agad na pumayag sa pag-iimbita ni Lucas. Nang makapasok sila sa kwarto ay makikita na pinapanood na ni Melody ang mga mangyayari. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman ng halimaw ang balak nila at sinira agad nito ang camera. Dahil sa inis ay nilabas na ng babaeng halimaw ang kanyang mga galamay. Nang malapit ng mabiktima nito si Lucas ay aksidenteng nahulog ang isang kandila na nagdulot naman ng malaking apoy. Dahil dito ay bigla na lang nagbago ng anyo ang halimaw at agad na kumaripas ng takbo. Matapos maapula ni Lucas ang sunog ay agad siyang lumabas upang tanungin si Melody kung nakita niya ba ang lahat ng nangyari, ngunit bigo silang makakuha ng malinaw na ebidensya sa pagiging halimaw nila Lilibeth. Nang sumunod na araw, makikita na ang kaibigan nitong si Roger ay may malalim ng relasyon sa isa pang halimaw na si Consti, dahil dito ay nagtalo ang dalawang magkaibigan dahil ayaw makinig ni Roger kay Lucas sa mga babala nito sa panganib na dulot ng mga babaeng iyon. Matapos makaalis ay nagpunta si Lucas sa dorm ng mga babae. Kanyang napagtanto na maaaring hindi lang sila Lilibeth at Consti ang mga nagpapanggap na tao sa kanilang campus. Matapos niyang magawang madukot si Lilibeth ay ginapos niya ito sa isang kwarto. Makikita na hindi makalaban ang halimaw dahil sa apoy na kahinaan nito. Sa ilang sandali ay dumating ang presidente ng student council at mabilis nitong tinulungan si Lilibeth. Sinubukan na ipaliwanag ni Lucas na isang halimaw ang tinutulungan niya pero hindi ito naniwala at inisip na nababaliw na siya. Nang magtaka si Lucas kung bakit hindi nila kasama si Consti ay sinabi ng president na kasalukuyang kasama nito si Roger. Agad na nagmadaling tumakbo paalis si Lucas pabalik sa kanilang dorm upang pigilan ang masamang pwedeng mangyari sa kanyang kaibigan. Ngunit sa kasamaang palad ay kasalukuyan nang nangyayari ang mga ikinakatakot niya. Makikita rin na tila tinamaan na talaga ng matindi si Roger nang hindi man lang ito natakot sa totoong pagkatao ng kanyang kasintahang halimaw at malugod lang nitong tinanggap ang mga pwedeng mangyari sa kanyang katawan dahil sa pag-ibig niya dito. Nang dumating si Lucas ay pinagbantaan niya agad ang babae na huwag niyang lapitan si Roger. Pinaliwanag naman ni Consti na wala siyang masamang balak kay Roger dahil nagmamahalan sila. Pero sa hindi inaasahan tulad ng nangyari sa iba ay tila hindi kinaya ng katawan nito ang ginawang pangbubuntis ng halimaw sa kanya. Unti-unti ring lumamig ang katawan ni Roger at hindi nagtagal ay lumabas sa kanyang bunganga ang mga nilalang na binhi ng halimaw na babae. Dahil sa galit ay binuhusan ni Lucas ng mainit na tubig ang halimaw na agad namang tumakas sa lugar. Sinubukan pa nilang isugod sa ospital ang kanyang kaibigan ngunit tila huli na ang lahat at ang huling nasambit na lang ni Roger ay lubos siyang humihingi ng patawad na hindi siya nakinig sa babala ni Lucas tungkol sa mga halimaw na babae. Tila bumagsak ang mundo ni Lucas nang mawalan siya ng pinakamatalik niyang kaibigan. Habang kasama ang government agent niyang ina na si Amanda ay sinabi nito sa kanya na maging si Gilbert ay patay na rin, at katulad ng mga nauna ay nagyelo din ang katawan nito. Dahil dito ay napagplanuhan na ni Lucas na wakasan na ang lahat ngayong gabi kahit ano pa ang mangyari. Matapos makakuha ng flamethrower ay sumugod sila sa dorm ng mga babae. Mabilis niyang sinunog ang halimaw na si Natasha. Sinubukan pang humingi ng patawad at ipaliwanag ni Lilibeth na nagawa lang nila ang mga iyon para patuloy na mabuhay pero hindi nito natinag ang naghihiganting si Lucas. Matapos din siyang sunugin nito ay nagbago siya ng totoo nilang anyo at mabilis namang tinapos ito ng kanyang ina bago pa ito makatakas. Hinabol din ni Lucas ang halimaw na si Consti, pero sa kasamaang palad ay naubos na pala ang gas ng kanyang armas na ginagamit. Mabilis siyang sinunggaban ng halimaw at walang tigil na pinagsusuntok. Nang nilabas na ng halimaw ang kanyang mga galamay upang buntisin siya nito ay dumating na si Amanda at walang habas niya itong pinaputukan. Sinira rin ni Lucas ang high-pressure pipe sa lugar.
dahilan upang tuluyang malagutan ng hininga ang halimaw at sumabog na ang katawan ng nilalang. Pagkatapos nito ay dumating si Melody sa lugar upang humingi ng patawad dahil hindi siya naniwala kay Lucas. Napagtanto rin ni Lucas na nahulog na rin ang loob niya sa kaibigan niyang si Melody. Habang nagtatalpakan sila sa kanyang dorm ay makikita ang isang flashback ng mga nangyari kay James kanina. Si Melody pala ang salarin sa dalawang nagyayelong lalaki. Huli na nang mapagtanto ni Lucas na isa rin palang halimaw ang babaeng ito at nagsisigaw na lang siya habang binubuntis siya ng mga galamay nito. Special shoutout nga pala kay Kent Jun Barranco, shoutout rin kay Bogard Kaingin, sa huli shoutout rin kay Don Focus.